Nilabas na ng PNP ang mga bagong guidelines na mas maingat pero pinaigting umano na Oplan double barrel. Pero hindi dito kumbinsido ang ilang human rights advocates. Nagpapatrol, April Ravales. Pirma na lang ni PNP Chief De La Rosa ang hinihintay sa supplemental guidelines ng double barrel reloaded na kinakasana ulit ng PNP. Sa tala ng Philippine National Police, aabot sa 1.3 million na drug personalities ang napasurrender nila noong taong 2017. Kaya ito yung pinapanindigan nila kung bakit dapat maibalik ang double barrel reloaded na kung tutuusin ay maganda naman daw ang intensyon. Nahahati sa dalawa ang anti-criminality campaign na ito, ang Oplan Tokhang at high-value target operations, gaya ng search operations at buy-bust. Sa high-value target operations, madalas napapasabak ang mga pulis at napapatay ang mga sospek dahil umano ng laban. Ilan sa mga guidelines ang binago, paghimay sa bawat impormasyon na matatanggap tungkol sa isang sospek o drug personality. Talagang maididan para hindi po magkamali. Pag sinabi po nating intel-driven, lahat po ng mga ebidensya ay dapat intelligence-driven. May tao po tayong nag-monitor. Ipapagamit na rin sa mga operatiba ang mahigit 300 milyong pisong halaga ng mga body camera. In real time, makikita po natin ang operations ng mga tao natin. Magkakaroon po tayo ng isang sistema na at least mag-preserve ng mga ebidensya na ito. Dadaan na rin sa masusing evaluation at assessment ang mga magiging miyembro ng drug enforcement units. 8 lamang sa bawat istasyon ang papayagang makapasok. Tatawagan na rin ang mga inquest prosecutor sa mga operasyon na may nahuli o namatay na suspect para malaman kung may nilabag na karapatan o batas ang operatiba. Pero sabi ng isang human rights groups at Commission on Human Rights, maganda lang pakinggan pero mahirap gawin. What is on paper is different from what is actually happening on the ground, implementation. Susuriin mo naman yung previous guidelines. Sinasabi rito na yung Oplan Tokhang is really primarily for the purpose of ensuring rehabilitation of the drug offenders. At nakita nga natin na yung visitation noong nakaraang taon ay nagresulta sa maraming pagkakamatay. Sa pagbabalik ng double barrel, nakaabang ang lahat kung mas may ngipin ang kampanya at hindi na kailangang may dumanak na dugo. April Rafales, ABS-CBN News. Duda ang grupong bayan muna sa umano'y posibilidad na makontrol ni Pangulong Duterte maging ang hanay ng lehislatura kapag naging federalismo na ang forma ng ating pamahalaan. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Kung di dahil sa isyu ng quorum sa huling araw ng sesyon sa Kamara noong Disyembre, lusot na sana sa ikalawang pagbasa ang Charter Change Resolution ng Supermajority Coalition sa Kamara. Isinusulong nila ang federalism bicameral system. Pero sabi ni dating Congressman Nery Colmenares, pinuno ng bayan muna, hindi kailanman dapat payagan ng Senado ang Charter Change kahit pa sa hiwalay na Constituent Assembly. Dahil base anya sa isinusulong na tsatsya sa Kamara, kontrolado ng Pangulo ang ehekutibo maging ang lehislatura. Huwag kayong pumayag sa CONAS. Kasi mapariwara tayo sa tsatsya na nakasuong ngayon sa Kongreso. Sabi ni Colmenares, pag nagkataon, may kapangyarihan ng Pangulo na balatahin ang hudikatura at lagyan ng mga bagong justices. Sa naturang panukala, ang mga opisyal ng mga constitutional body kailangan magbitiw sa loob ng 1 taon at ang papalit, pipiliin din ng Pangulo. Nasilip din ni Colmenares sa Resolution 8 ni na Congressman Aurelio Gonzales at Eugene Michael de Vera. Ang probisyong nagsusulong na gawing libre sa pagbabayad ng buwis ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga maestrado ng Korte Suprema at pinuno ng Constitutional Commissions. Ang probisyong ito nakasingit daw sa nakasalang na panukala sa Kamara. Lahat naman ng ordinary employees ng gobyerno ay nagbabayad ng income tax. Mas mababa pa yung sweldo ng mga yon. Tapos itong malalaking sweldo, ito pa yung i-exempt mo sa income tax. Si House Committee on Constitutional Amendments Chairman Roger Mercado nilinaw na tanging Resolution 9 ang nakasalang sa plenaryo ng Kamara na humihiling na gawing Constituent Assembly ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Kung resolution number 8, Opo. later na yon, pag makakonvene na on Tuesday, January 16.
Sabi ni Senate President Coco Pimentel, wala ang tax exemption sa draft ng PDP laban. Para naman kay Senator at LP President Kiko Pangilinan, self-serving at hindi ito katanggap-tanggap. Sa Miyerkules, sasalang na sa Senado ang mga panukalang nagsusulog ng charter change. Sherian Torres, ABS-CBN News. Bagong taon, bagong hakot ng parangal ang Kapamilya Network sa iba't ibang award-giving bodies. Kinilala rin ng TV Patrol at kahusayan ng mga personalidad ng ABS-CBN. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Congratulations to ABS-CBN Channel 2 Hall of Fame Award. Sa ikatlong sunod na taon, napili ang ABS-CBN bilang Most Innovative Network sa Illumin Innovation Awards for Television ng Global City Innovative College. Dahil dito, naluklok na sa Hall of Fame ang Kapamilya Network na inuwi din ang 22 awards sa iba't ibang kategorya. Nasa Hall of Fame na rin ang TV Patrol, Matanglawin, Umagang Kay Ganda at Asap. Nasungkit ng It's Showtime ang Most Innovative Noontime Show. Wagi sina Ann Curtis at Billy Crawford bilang Most Innovative Host, samantalang Most Innovative Comedian at Fashion Icon si Vice Ganda. Panalo rin ang FPJs ang Probinsyano at ang mga bituin nitong sina Coco Martin at Aura Briguela para sa kategoryang Best Primetime TV Program, Actor at Child Star. Best Actress si Maa Salvador para sa Wildflower. Best Comedian si Angelica Panganiban para sa Banana Sunday. Best Love Team ang Liz Ken at Best Singer si Yeng Constantino. Dinomina rin ng Kapamilya Programs ang iba't ibang kategorya sa drama, talk, fantasy at news and current affairs. Magandang aginaldo naman para kay Kapamilya journalist Shara Zambrano na mapili bilang isa sa natatanging recipients ng 2017 The Outstanding Young Man o TOYM Awards. Kinilala si Zambrano para sa journalism achievement ng mga dokumentaryo niyang Di Ka Pasisiil at Spratlys, Mga Isla ng Kalayaan. Kasalukuyan nag-aaral si Zambrano sa London. Finally, she's starting to get recognized. We're all very happy for her. But every story she makes every day on the field for us is an achievement for her. Kabilang pa sa kinilala ng TOYM ang mga personalidad sa larangan ng law enforcement, music and arts, veterinary medicine, education, community development at government service. Kinilala rin ang premyadong Olympian weightlifter na si Hidelin Diaz para sa sports. Mario Dumawal, ABS-CBN News.